respetuhin sila. Kahit hindi sa kanila. Dapat maging well-educated tayo lahat. Tiyak na tinatamasan lahat. With a simple respect, it can contribute. Pero in all the My name is Maybel Abulancia. I'm 17 years old. My name is Altemory Ubalabag. I'm 17 years old. I'm Jingjing Cizeta, and I'm 17 years old. I'm Elaine Joy Daniels. I am Roland, 19 years old, and I believe that freedom is incomplete without social justice. In terms of sa respeto, equalidad sa respeto ng bawat kung sino-sino mang lahi, yes. Oo. Oo, Para sa akin, syempre, oo. Yes. Yes, everyone should be treated the same way in a way of equality kahit magkakaiba tayo ng kasarian, lahi o relihiyon, and social class. Kabilang ang isang tao. dapat lang tayong tratuhin ng Fairly and equitably. Dahil lahat tayo ay pantay-pantay. because we are all humans and we deserve that. Pero nakabare rin ito sa kultura nila and how they want to be treated and how they want to be respected. Ito ay hindi nangangahulugan na pare-pareho ang lahat ng sitwasyon. Pwede, example na lang nito is yung may hirap, which is dapat mas prioritize sila ng gobyerno at dapat hindi na dito papasok yung mga mayayaman na makikihati pa sa benefits na binibigay ng gobyerno. Sometimes kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon treating people in the exact way is the best option or approach kasi we have our own differences, for example, religion and culture. The best thing we can do is to treat other people with respect. Would there be any good reason not to treat people the same way? Well, nakabari to sa kanilang kultura. As I said earlier, treatment equality is a good thing. Pero paminsan meron ring, I think, good way na hindi i-treat people the exact same way. Kung paano mo itrato yung mga tao. Kasi may magkakaiba tayo ng kultura. Sa Pilipino, may way tayo kung paano itrato ang iba. Pero sa mga foreigners, katulad ng mga Chinese, meron tayong makikitang kaugalian nila na nagkakaiba, nakakasalungat sa atin. So meaning, dun sa tanong number 2, yes, there's a good reason not to treat people the same way dahil other people, other races wants them to be treated the same way as their culture is, not in our own original culture. Yung iba, ganun. Meron naman talagang magandang dahilan kung bakit hindi natin tinatrato ang isang tao kung paano tayo itrato. Halimbawa nga, hindi nga maganda ang pagtrato ng iba sa atin. So, dapat hindi na din magandang pagtrato natin sa kanila. Hindi naman yan tama. Kaya, kung hindi mo magandang pagtrato nila sa atin, itrato natin sila ng tama kahit hindi nila tayo tinatrato ng tama. May mga sitwasyon na ang pagtatrato po ng lahat ng tao o sa pamaparehong pamamaraan ay hindi makatarungan. Bakit po? Halimbawa, ang mga taong may kapansanan ay maaaring mangailangan ng karagdagang suporta o mga akomodasyon na hindi kailangan ng iba. Kasi para po sa mga may kapansanan po dapat po sila yung mas binibigyan ng kaysa po sa mga wala naman pong kabagay-bagay na mga ginagawa. Kumbaga po sa iba pong mga tao na mas dun pa po nila binibigay na hindi naman po dapat talaga kailangan. Yun po. So, para po ang unfair po para po sa iba. Yung mga taong mahihirap kasi, in my opinion, mas pinapaboran ng society ang mga mayayaman. Sa ospital, yung mas inuuna nila yung may pera kaysa sa wala, di ba? Ang unfair kasi, bakit ganun? Di ba? Ang hirap maging mahirap, pero ang hirap mas hindi itrato ng tama. Actually, from what I know right now, people's
Sa modern times ngayon ay black people is still being treated kinda not equally by the Americans. Actually, other countries din. Kahit tayo Asians, tinitreat natin ng black people differently. Yung iba tinatawag pa ng N-word. Pretty much, mostly sila yung napagtutuunan ng focus, gawa ng sila yung mostly nabubuli ng mga other races. People who aren't being treated fairly are abundant. Isang halimbawa ay ang wage gap between men and women. With a woman often earning less than men for doing the same job. In discrimination based on race, religion, sexual orientation, and other factors also results in unfair treatment in many areas of life. From employment to housing to criminal justice. Umaga naman ay halimbawa nga ay sa men and women. Kasi nga, kung sa job, halimbawa sa isang trabaho na may isang babae at isang lalaki, iba yung pagtrato nila sa babae kaysa sa lalaki. Kasi, halimbawa nga ay sa factory, ang lalaki syempre, factory, mostly magbubuhat, ganun, or yung may mga bagay na panlalaki lang dapat at mayroon pang babae lang dapat. Halimbawa ay sa paningin ng iba or sa paningin ng lalaki, may hina ang babae. Lalo na sa pagbubuhat kasi syempre mas iba yung lakas ng lalaki kaysa sa babae. Kaya ang tingin ng lalaki, halimbawa ay iba sa babae. Job naman na ang tingin ng babae ay mahina ang lalaki. Ang pipiliin ko is tong freedom of speech. Napaka-importante sa atin ito dahil dito tayo nabibigyan ng layang maglahad ng ating paniniwala To speak up our opinions and ideas at bumatikos. on a particular topic. Without fear or censorship. With freedom of speech, we can speak against injustice and it can hold the power to share our knowledge about something. Para po sa akin, ang kalayaan sa edukasyon ay mahalaga. Dahil in education, pwede kang magising sa mga katotohanan na hindi mo pa alam, other internationally and nationally yung mga kaalaman. Ito ang nagbibigay sa mga tao ng kakayahan na magkaroon ng magandang trabaho. Alam mo ang nangyayari sa paligid mo at sa mga ibang bansa, kung saan Ang edukasyon ay malaking ambag para sa mga tao, sa lipunan at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Kasi Kahit sa panig ng mundo, this right is denied due to factors like poverty, gender discrimination, or armed conflict. Access to quality of education, it can be a powerful tool in breaking the cycle of poverty, enabling individuals to improve their life circumstances. at pag may edukasyon ka, madami kang magagawa, madami kang mabibili ng mga gusto mo, madami kang mapupuntahan. Kaya mas maganda na ang pamumuhay at pag-aaral ay nagbibigay rin ng kaalaman at pag-unawa na kailangan para magawa natin ang tamang desisyon para sa ating sarili at sa ating mga komunidad. Kalayaan sa relihiyon. Dahil ng mga karapatan ang mga tao na pumili ng anumang relihiyon na susundin, sambahin at komportable ka at malayong makipag-socialize sa ibang tao. Upang matiyak na tinatamasa ng lahat ang karapatan ng pantao. as a student and as a citizen of a nation, Philippines, Ang masasabi ko lang dito ay dapat maging well-educated tayo lahat at mostly, ang dali lang naman sabihin, respetuhin ang kanilang mga ginagawa. Respetuhin sila kahit hindi mo sila kilala. With a simple respect, it can contribute to everyone. At treat them how they want to be treated in terms of their cultures and in terms of their preferences. dapat alam natin yung mga karapatan natin. Maaari tayo mag-advocate para sa mga batas at
patakaran na nagtataguyod ng pantay na karapatan. Maaari rin tayong mag-volunteer o mag-donate ng mga organisasyon na nagtataguyod ng mga karapatan ng tao. Higit sa lahat, mahalaga na tayo ay maging mabuti, ay magbibigay sa ating pakikitungo sa iba. Yun lang po. Thank you po.